Bakit wala pa rin nakukulong ni isa sa kanila? Samantalang kapag mahirap ka, nagnakaw kang delata, diretso ka sa kulungan. Hindi na nga natin dapat tawagin buhaya mga yan eh. Mga demonyo, bilyon-bilyon ang nawawala sa flood control projects. Saan napupunta? Dinanakaw lang nila sa atin. Habang yung iba, inaanod na sa baha. Tapos yung mga walang hiya, pinagkakasino lang. Bakit? Kaninong pera ba yan? Pera ba yan ng gobyerno? Hindi! Pera ba yan ng politiko? Hindi! Pera natin yan! Oy! Maya! Alam nyo ba na ang dami pala natin pera sa Pilipinas? Kaya natin magkaroon ng bilyon-bilyon hanggang trilyon. At dahil yan sa mga taxpayers. Mula sa mga OFW na nagtitiis na magpadala sa mga pamilya nila dito, hanggang sa mga gwardiya na napupuyat para lang magtrabaho at makasuporta sa mga mahal nila sa buhay, hanggang sa mga minimum wage earners. Nakakarampot na nga lang ang kinikita, tinatax pa. Kumbaga, lahat tayo nagbabayad ng tax. Yung Meralco, pati tubig at LPG, lahat yan, may tax yan. Kahit yung maliit na bata na bumibili ng candy sa grocery, may VAT rin yan. Kumbaga, sa madaling salita, sa bawat galaw natin, tinataksan tayo ng gobyerno. Mula sa mga sweldo natin, na tinaksan na rin nila. Tapos, mababasa mo na lang sa balita yung bagong report ng COA tungkol sa DPWH. Bilyon-bilyon ang nawawala sa flood control projects. Saan napupunta? Dinanakaw lang nila sa atin. Alam nyo ba kung gaano kalaking halaga yung bilyon-bilyon? Sa ganong kalaking halaga, kaya tayong bigyan ng gobyerno ng libreng ospital at gamot, libreng pabahay, libreng edukasyon, libreng transportasyon, pati yung tubig, kuryente natin, kaya nila ipababayan kung hindi nila kayang ilibre. Pati mga seniors natin, mabibigyan sila ng magandang pensyon. Pero saan napupunta yung mga tax na binabayad natin? Napupunta lang sa iilan. Sige. Nagkaroon ka ng lakas na loob dahil kasama mo yung... Napupunta lang sa mga luxury cars nila, sa mga magagarang gamit, magandang bakasyon, malalaking bahay, samantalang tayo, kumakayod tayo araw-araw, nagkakandakuba sa kakatrabaho. Tas ang pinakamalungkot dyan, ipinagsusugal lang nila ang pera natin ng mga walang hiya. Mga buhaya. Hindi na nga natin dapat tawagin buhaya mga yan eh. Mga demonyo. Habang yung iba, inaanod na sa baha. Tapos yung mga walang hiya, pinagkakasino lang. Bakit? Kaninong pera ba yan? Pera ba yan ng gobyerno? Hindi! Pera ba yan ng politiko? Hindi! Pera natin yan! Sa totoo lang, hindi naman talaga mahirap ang Pilipinas eh. Mayaman tayo. Ninanakaw lang sa atin yung yaman natin. Pero ang tanong, bakit wala pa rin nakukulong ni isa sa kanila? Samantalang kapag mahirap ka, nagnakaw kang delata, diretso ka sa kulungan. Aba, kung ganun lang, edi para hindi ako makulong, magiging politiko na lang ako, di ba? Pero hindi ko nilalahat ang lahat ng politiko. Merong iilan dyan na mabubuti tulad nila Vico Soto at Mayor Magalong. At marami pang iba dyan, sigurado ako. Pero ayaw lang magsalita dahil sa pakisama. Ginagawa nila. Ano yun? Asan ang hustisya? Paglaban natin ang demokrasya ng Pilipinas. Pero naisip nyo ba, nakasalanan rin natin to? Tayo ang bumoto sa mga yan. Wala tayong pwedeng ibang sisihin, kundi sarili natin. Hindi na nga tayo natuto na maging mabuting botante. Tapos gusto natin na maayos na gobyerno.
Samantalang, ang binoboto natin, yung mga pulpul na politiko. Hanggang kailan tayong ganito? Hanggang kailan tayo magtitiis? Hanggang kailan tayo mamamaluktot para lang makatulog sila na mahimbing? Hindi ka ba nagsasawa? Bata pa lang ako, ganito na. Hanggang ngayon, ganito pa rin. Dapat magsama-sama tayo. Isigaw natin sa kanila na ayaw na natin sa ganitong buhay. Dapat magkaisa tayo at ipaalam sa gobyernong ito na ayaw na natin maging api-apihan dito sa ating bayan. Itapon na muna yung mga iba't ibang kulay na yan at magkaroon tayo ng isang sigaw. Ano?